equals 3x raised to 4 plus 4 cube. Then meron tayong square root ng 5x cube plus 1. So hindi to cube root guys, magkaiwala yan. Dapat gets yun. So which means guys, pwede natin mga ito i-rewrite as, paano tayo mahirapan? So ginawa lang natin siyang rational exponent ng square root. May 1 na. So apply na natin yung derivative, so yung product rule. So meron tayong y prime which is equals to uv prime plus bu prime. So yung u natin, that is itong unang term na 3x raised to 4 plus 4 then cube. So pag dinerive natin to guys using u prime, so pag nag u prime tayo, baba lang natin yung 3, then copy lang natin yung buong term sa loob, then bawasan natin yun, then syempre multiply natin yung sa derivative na itong nasa loob. So basically kung meron tayong 3x raised to 4, derivative nun is 12x cubed, then plus yung derivative ng constant which is 0. So okay na yan. So kailangan natin ito i-multiply, bali magkakaroon tayo ng u prime which is 3 times 12, that is 36x cubed, then 3x raised to 4 plus 4 then x squared. So ito yung u, box lang natin. Ito yung b natin, u prime. So meron tayong b, yung second term which is itong 5x cubed plus 1 na naka-raise to 1 half. So basically pag nag b prime, chain rule pa rin, baba natin yung 1 half, copy natin yung term sa loob, then bawasan natin yung 1 half ng 1, that is negative 1 half. Then syempre kailangan natin kunin yung derivative na itong nasa loob, which means derivative ng 5x cubed, that is 15x squared, then derivative ng constant is 0, so 0 na yun. Then multiply na lang natin to guys dito muna. So bali magkakaroon tayo ng b prime which is equals to 1, 1 times 15x squared, that is 15x squared pa rin, over 2. So pwede na natin ito ibaba guys kasi naka-raise to negative 1 half. So lalagay na natin siya dito sa denominator, pero positive na yung 1 half natin. So ganyan yung itsura nya. So kung gusto mo ibalik sa square root, pwede rin. So magkakaroon tayo ng b prime as 15x squared over 2 or square root ng 5x cubed plus 1. Pwede ganyan or ito. So ito na lang kunin natin na naka radicals na naka exponential at tayo mahirapan. Pwede kasi ito parehas kung dito sa dalawa, kung ano gusto mong igamitin. Pero hindi pa naman kasi maganda pa tayo hindi pa naman dito matatapos to Kinuha lang natin yung derivatives nila So bali kailangan natin is ayusin pa. So basically guys, sige, ito na lang kunin natin. So magkakaroon tayo na ito, yung formula. Apply lang natin. So meron tayong u. So yung y prime, that is u, that is 3x raised to 4 plus 4 then cube. Lagyan natin ng bracket. Then times yung b prime, that is etong term na to nasa baba. So kakaroon tayo ng 15x squared over ng 2 square root ng 5x cube plus 1. Close natin. Then plus yung bila naman. Yung b that is ito, maba 5x cube plus 1.
Hindi pwede siya square root eh. So 5x cube na lang plus 1. Then naka raise to 1 half. Then sa kabila naman is yung u prime, that is 36x cube. Ito pa, dami. Basta yun. 36x cube times 3x raised to 4 plus 4, then naka squared. Dami. Hindi na kasya. Bukas naman. Yok. So yan. So ngayon multiply lang natin. So magkakaroon tayo guys na ito, pagsamahin lang natin. Kung gusto mo distribute mo, pero bawal yun, nakakib kasi ito guys eh. So bali gagawin lang natin siyang 3x raised to 4 plus 4 na naka-cube. Then itong 15x squared, then yung denominator na 2 raised square root of 5x cube plus 1. Then plus itong term na to. So basically yun, copy mo lang din. walang nangyari. So ito guys, kung gusto mo to gawing square root, pwede naman. Like gawin mo tong square root na 5x cube plus 1. Then copy mo lang tong term. Bala mo to i-distribute kasi naka-squared to eh. So kailangan mo muna expand kung gusto mo. Anyways, copy lang natin. So 3x raised to 4 plus 4, then naka-squared. So kung gusto mo pag-isahing fraction sila, pwede mong gawin. Like kunin mo LCD. So yung denominator mo itong malaba. Dami. So yan. Bali kunin mo yung LCD nila, which is itong denominator mo. So bali ka-copy mo lang yung first term. So copy lang natin yung first term. Then syempre guys, kapag nag-LCD ka dito, i-add mo to dito. Kasi wala naman tong denominator. Kumbaga mag-add ka ng denominator mo. Then i-copy mo yung buong term sa numerator. Copy mo lang to. So magkakaroon ka doon ng itong square root ng 5x cube plus 1. Tapos ito pang term na to. Hindi ko alam kung clear yung pagkakasalita ko or naiintindihan. Then over mo yun sa denominator na 2 raised square root ng 5x cube plus 1. Then kung may mga term na pwede kang i-combine, gagawin mo. Like kunyari ito, pwede mo ito i-combine eh, itong dalawa. Kasi naka-square root sila parehas. So bali, pwede mo eliminate yung square root. Naintindihan ako. So bali magkakaroon tayo dito ng, copy lang natin ito muna, 3x raised to 4 plus 4, then naka-cube, then 15x squared, then plus, ito guys, pag nag-multiply ka nito, bali ma-eliminate yung square root nyan. So matitira lang is yung 2 times yung 5x cube plus 1. Then syempre ito, multi-copy mo lang din yung 36x cube, tapos yung 3x raised to 4 plus 4 na naka-square over yung 2 raised to 5x cube plus 1. Tapos simplify mo na. Then yun, hanapin mo yung pwede mo i-combine. Then tapos na ang boxing. So ngayon magkakaroon tayo guys, factorable to guys, pero saan? Mamaya. Hindi na yata kasi, siguro i-factor na natin, pero expand muna natin siguro. Kasya pa naman siguro. So meron tayong 3x raised to 4 plus 4 na naka-cube, then 15x squared plus, eto simplify, magiging distribute mo lang yun, so magiging 10 x cube, then plus 2, then ito, naka-parenthesis pa rin yung guys ha. Itong 36x cube, then yung 3x raised to 4 plus 4 na naka-square over
yung 2 square root ng 5x cubed plus 1. So siyempre guys, tingnan mo, mayroon pwedeng ma-factor out. For example, eto na 3x raised to 4 plus 4, tsaka ito pwede mo ilabas yon. So ilalabas mo yung pinakamababang exponent, pwede yun. Tapos sa mga etong ano pa ba, para hindi kayo malito, bracket natin to. Ayan. So ayan. Tapos yung mga ibang pwede, kung gusto mo to i-distribute, pwede mong gawin. Kasi hindi nakasya. Pero kung gusto mo sabi natin, i-distribute mo to, kasi pwede naman eh. Like, magkakaroon tayo ng, distribute muna natin siguro. Or factor out na. Factor out na natin. Kasi dito guys sa 15, tsaka sa diba pwedeng ilabas yung 3x kasi 3x squared. Yun na nga, factor out natin to guys. So bali magkakaroon tayo ng 3x raised to 4 plus 4. Kukunin natin yung may pinakamababang exponent, which is yung squared. Then yung 15x squared dito sa 36x cube, pwede natin kunin yung 3x squared nyan. Kasi yung 15 tsaka 36 diba divisible lang sila by 3. Tapos sa variables nila merong x squared. So yung pinakababang variables, may exponent na mababa pala. So kunin na natin yung kabila. So basically guys, dito may iwan pa yung isang 3x raised to 4 plus 4. Kasi tatlo yun eh, dalawa lang nilabas natin. Then meron pa tayo dito, kung kinuha natin ito ng 3x squared, yung matitira pa ditong 5. Then plus, ito naman guys, kung kinuha natin ito ng 3x squared, pero kakapi pa natin itong 10x cube. So 10x cube plus 2 times yung 36x cube, kinuhaan natin ng 3x squared, that is 12x. 12x. So syempre itong term na to guys, na 3x raised to 4 plus 4 na naka-square, kinuha na natin yung doon. So wala na matitira dito. So over na natin sa 2 square root ng 5x cube plus 1. So kung gusto mo i-distribute, gawin mo, tsaka ito pwede pa na. So i-distribute pa natin yon. Anyways, so magkakaroon tayo guys ng 3x raised to 4 plus 4, copy lang natin to. Then times natin sa to, magiging 15. 3x raised to 4 times 5, that is 15x raised to 4. Then 5 times 4 is 20, plus 10x cubed times 12x, that is 120 x raised to 4. Then 12x times 2, that is 24x. Then all over ulit sa 2 square root ng 5x cubed plus 1. Then yung final answer natin is 3x raised to 4 plus 4 na naka-squared times 3x squared. Then combine lang yung pwede. So pwede natin i-combine yung 15x raised to 4 plus 120x raised to 4. So magkakaroon tayo ng 135 x raised to 4. So copy lang natin yung 24x plus yung constant na 20 all over yung 2, then square root ng 5x cube plus 1. Ayun magiging y prime, diba? Saya.